So, huwag kang mayabang. Natatandaan ko nung isang beses na merong Filipina na lalaban ng Miss Universe kung bakit napahinto dun yung pagpipilit ng channel. Tinatanong si Gloria Diaz sa Miss Universe noong 1969, ano po ang payong maibibigay nyo sa ating present Miss Philippines para manalo sa Miss Universe? Ano sabi ni Gloria Diaz? Tsamba-tsamba lang yan. Lahat naman nasasali doon, magaganda na eh. Sabi niya gano'n. So, hindi ko mo ikaw yung mas maganda mananalo ka dahil ang gaganda nyo na lahat. So, minsan baka madapa ka, mapansin ka tuloy. Sabi niya, di napansin ka, nabuti sa'yo. Minsan naman, may ginawa ka na napansin ka, pero sabi gano'n, wala akong pwede ibigay na payo. Diba? Dahil tsamba-tsamba, parang US visa. Hindi mo malaman kung sino magkakaroon. Minsan, isang di pa na yung dalawang mga titulo ng lupa, reject ka pa rin eh. Meron naman yung katabi mo, hindi mo sukaklain, nabigyan. So, ganun ang buhay. Huwag tayong masyadong maramdamin. No? Kung hindi natin nakukuha yung gusto natin, sabi mo, bakit nangyari sa akin to? Hindi ko naman deserve. Bakit ganito? Nagsaserve ako kay Lord. Hindi lahat ng nangyayari may logic. Tanggapin. Dahil si Solomon na pinakamarunong na tao sa balat ng lupa, sabi niya, lahat ay dinarat na ng malas. So maging mabait ka sa mga taong dinarat na ng ganito. No? Yung iba naman, mga Christian, siguro nagkasakit yan dahil may kasalanan. Siguro hindi nagtagumpay ang negosyo ng brother natin yan kasi meron siyang sin. Yung pang ipipilit na, sabihin mo na lang na, well, hindi ukol, susubukan na lang ulit. Ecclesiastes 7:16-18, do not be over-righteous. Kita nyo? Do not be over-righteous, neither be over-wise. Why destroy yourself? Do not be over-wicked, and do not be a fool. Why die before your time? It is good to grasp the one, and not let go of the other. The man who fears God will avoid all extremes. Alam mo, huwag mo masyadong dibdibin lahat ng mistreatment nila sa'yo. You've been good to them. And that's enough. Kung ano man sila, hindi mo problema yun. At technically, hindi ikaw ang problema dun. Lagi mong tatandaan, their action are only a reflection of who they are. Not because of who you are. Alam mo, kaya ka binibless ni Lord para maging blessing ka para sa iba. May binigay sa ating oras, kapatid, na para gamitin mo, para naman maging makabuluhan yung buhay mo dito sa mundo. Live life with a purpose. Yun yung hanapin mo, yung purpose mo. Ano ba yung purpose ko dito sa lupa? Hindi ka nabuhay para sa sarili mo lang. Nabuhay ka para sa maraming tao. At masarap sa pakiramdam yung ginagamit ka ng Diyos para makatulong ka sa iba. Kaya ka, alam mo, kaya ka binibless ni Lord para maging blessing ka para sa iba.
Masarap sa pakiramdam kapag na-appreciate ka ng mga tao sa paligid mo. Yung tipong kahit konting bagay lang naman yung ginawa mo, sobra-sobra na yung pasasalamat nila sa'yo. At syempre, dapat ganun ka rin. Huwag mo kalimutang magpasalamat dun sa mga taong may nagawang mabuti sa'yo. Maliit man yan o malaki. Ang mahalaga, ma-appreciate mo yung ginagawa nila para sa'yo. At isipin mo na lang, paano ka pabibigyan ng mas malaking blessing kung sa maliit na biyaya nga lang, hindi mo man lang mapahalaga. Hindi ibig sabihin na binibigyan ka ng problema ay pinahihirapan ka na. Malay mo, pinapalakas ka lang ng Panginoon para mas mahawakan mo ng tama ang mas malaking biyaya na ibibigay niya soon. Tiwala lang. Huwag mong didibdibin kung natatalo ka sa buhay. It only means that you're doing something. You are trying para umusad o umasenso sa buhay. Pangit yung hindi ka nga natatalo kasi hindi ka naman nagtatry. So hindi ka umuusad sa buhay. Kaya tatagan mo ang iyong loob at ituloy.